Hello mga kananay! Cravings mo rin ba ang crispy pata at hindi ka makabili dahil sa mahal ng bilihin ngayon? Pwes kung hindi ka rin naman maselan at sa halagang 500 piso lang ay makakakain na ang 5 miyembro ng pamilya mo, I will suggest na gayahin mo ito. Dito nga pala sa lulutuin natin ay nakabili tayo ng pata hock na pumapatak na 200 piso kada 1 kilo. Pero itong nabili ko ay kulang-kulang 1.97 kilo. So, more or less mga nasa 400 lang siya. 'Di ba pwede na? Pag-uwi ko ng bahay ay hinugasan ko lang siyang mabuti at tinubigan hanggang sa taas ng karne natin. At pagkatapos ay tinimplahan ko siya ng pampalasa na asin, paminta, betchin, bawang, sibuyas at suka. At naglagay din tayo ng bahagyang toyo para naman sa pampakulay. At pagkatapos naman ay isinalang na natin to sa ating pressure cooker na mga 40 minutes na pagpapakulo. At habang hinihintay nating lumambot at pinapakuluan ang ating pata ay naghanda naman tayo ng ating sausawan. Naglagay ako ng toyo, suka, tubig, kalamansi, bawang, sibuyas, paminta, vetchin. Maging sa paggawa ng suka ay tansya-tantiameter lang din ang ginagawa ko. Kumbaga kutob-kutob ba kung anong akma sa iyong panlasa. At after 40 minutes natin pagpapakulo, check na natin kung malambot na at para sa akin ay okay na to. Hanguin na natin ang pata at itinapat ko to sa electric fan. At dahil nga nagmamadali na ako at kailangan itong maihabol sa ating hapunan, ay nagtipak ako ng isang yelo para mabilis lumamig ang ating pata. Makakatulong din kasi ito mamaya para lalong maging crunchy ang balat ng ating crispy pata at totoong tawagin siyang crispy. At isinabay na rin natin ang pagpapainit sa ating mantika. Yung mantika nga pala na to ay nabili ko sa OSave 1 liter, nasa 102 pesos lang, basta wala pa siyang 110 pesos. At mahalaga rin na mainit ang ating mantika para hindi manikit ang ating pipirituhin at tsak na maging crispy ang balat ng ating crispy pata. Malutong na. Hap. Yep. Malutong. Perfect. Lösung.